Magandang araw sa inyong lahat. Sa videong ito ay ating tatalakayin ang mga paraan kung paano magiging aktibo ang mga mamamayan sa mga gawaing magpapabuti sa pamamalakad ng pamahalaan at kapakanan ng buong bayan. Kailangan nating iwaksi sa ating mga isipan ang maling pananaw na ang pamahalaan lamang ay may tungkulin na bigyang solusyon ang mga isyong panlipunan, na sila ay ating inahalal upang mabigyan katugunan ang lahat ng ating pangangailangan. At wala na tayong gagawin bilang mamamayan. Ang ganitong pag-iisip ay nadudulot ng sentimentong pagninisi sa ating pamahalaan kapag ating mga pangangailangan at suliranin ay hindi na natutugunan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kahulugan at katangian ng good governance. Ang good governance ay ugat sa salitang Latin na governere na hango naman sa salitang Greek na governein, na ang kahulugan ay to steer or to control. Kung ang salitang governance ang pagbabatayang nangangahulugan itong paggabay o pagkontrol sa grupo ng tao o estado para sa ikabubuti ng mamamayan. At kung sa tradisyonal naman na paraan ng pamamahala, ang governance ay ang tanging may kapangyarihan at may kakayahang mag-isip at kumilos para sa ikabubuti ng mamamayan at ng bansa. Habang ang mga mamamayan ay nag-aantay lamang kung ano ang ipinagkaloob ng pamahalaan. Nagkaroon ng pagbabago sa konsepto ng pamamahala. Sa direct democracy, ang pinagmumula ng kapangyarihan ay ang mga mamayan na may-ari ng lupa, at ang mamamayan naman ang may karapatan sa aspekto ng pamahalaan. Mga mamamayan din ang may hawak ng kapangyarihan. So sa direct democracy ay mga mamamayan ang may karapatan. Sa representative democracy ay ang mga namumuno ay may kapangyarihang magdesisyon sa pamamagitan ng eleksyon o ang pagpipili ng pinuno. Ang mamamayan naman ang may karapatan na bumoto o pumili ng karapat-dapat na pinuno, at ang may hawak naman ng karapatan ay ang naihalal na pinuno. Habang sa good governance ay ang isang makapangyarihang pamahalaan naman ang may karapatang bumubuo ng desisyon kasama ang iba pang sektor. At ang mamamayan, pamahalaan at iba pang sektor naman ang katuwang sa pagbuo ng desisyon. Ang may hawak ng karapatan naman ay nakabatay sa pagiging transparent nito. So ito lamang po at thank you. Ngayon, tatalakayin natin ang katangian ng good governance. Bukod sa mga nabanggit na katangian at konsepto ng mabuting pamamahala, ang United Nations Development Program of 1997 ay nagbibigay din ng mga katangian ng isang mabuting pamamahala. Partisipasyon. Ito ay nakabatay sa mga karapatang nakatadhana sa batas tulad ng karapatan sa pagkikilahok at pagpapahayag. Tayong lahat ay may karapatang nakatadhana sa mga batas at ang bawat isa sa atin ay may individual na kagustuhan sa buhay. Kaya meron tayong karapatan sa pagkikilahok at pagpapahayag ng bawat emosyon natin. Pangalawa, rule of law. Ang mga legal na karapatan at batas ay dapat na natatamasa ng lahat at naipapatutupad ng pantay at walang kinakailangan. Tayong lahat ay may karapatan sa buhay at dapat bigyan ito ng hustisya kung meron mang hindi magbibigay kung ano ang nararapat talaga sa atin. Pangatlo, transparency. Nabubuo kung mayroong malaya at tapat na palitan ng impormasyon. Ang isang example nito ay yung pulis at biktima dahil siya ay pinatayan ng kapatid. Kailangan niyang ibigay ang tamang impormasyon para ito'y mahuli at para makuha ang kanyang gustong hustisya na nararapat sa kanyang kapatid. Pang-apat, responsiveness. Ito ay tumutukoy sa pagsusumikap ng mga institusyon at mga sektor na makapaglingkod sa mga mamayanan. Ang isang example din nito ay yung mga partiko na may mga mabuting loob at handang magserbisyo sa kanilang kapwa para sabay-sabay tayong uunlad. Consensus orientation.
sa isang mabuting pamamahala ay kinikilala, pinakikinggan at isinasaalang-alang ang interes, opinyon at pananaw ng iba upang makabuo ng desisyong sinasang-ayunan ng lahat. Sunod naman ang equity. Lahat ay binibigyan ng pagkakataon na mapaunlad o mapanatili ang maayos na pamumuhay na nakabatay sa kaniyang pangangailangan. Kanang example like ang isa ka tao kay hatagan siya og opportunity bitaw na mag-grow siya or not just mga tao pwede gyapon ang society nga hatagan og pansin and support sa leaders sa society or sa mga leaders sa atong nation. Sunod ay effectiveness and efficiency. Paggamit ng maayos sa pag-aaning yaman ay makatulong sa bansa na mapaunlad at dapat hindi natin aabusuhin ang ating mga pag-aaning yaman dahil malaki ang tulong nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Panghuli naman ay ang accountability. Ang mga taong kabilang sa mga iba't ibang sektor tulad ng pampublikong sektor, pribadong sektor at civil society ay may pananagutan sa kanila na buong mga desisyon. Halimbawa ay ang government na nagpatupad og mga decision para sa mga mamamayan ay dapat niyang panindigan kahit na ito ay makabuti o nakakasama sa ating bayan. Mga sektor na kailangan sa mabuting pamamahala. Kinikilala ng good governance ang limitasyon ng kapangyarihan ng pamamahala dahil sa kasalukuyan ay mas marami ng pagsubok at suliraning ito kinahaharap. Dahil dito, mahalaga ang partisipasyon ng bawat sektor. Ang isang lipunan o bansa na kumikilala sa partisipasyon ng mga sektor na lipunan ay maituring na mayroong mabuting pamamahala. Mayroong 3 sektor ng lipunan na kailangan magtulungan upang maisaulong ang mabuting pamamahala. Ang una nito ay ang pampublikong sektor. Ito ay kinabibilangan ng estado at iba pang institusyon. Ang ikalawa naman ay ang pribadong sektor. Ang pribadong sektor ay binubuo ng mga negosyo at kumpanya na pag-aari ng mga mamamayan. At ikatlo o panghuli ay ang civil society. Ang civil society ay kinabibilangan ng mga NGO. Itong 3 sektor ay naglalayong maisulong at mapabuti ang kalagayan ng mga taong nakilahok dito at mapaunlad ang antas ng kanilang gawain. Ngayon, tatalakayin naman natin ang politikal na pagkikilahok. Ang politikal na pagkikilahok ay ang pagsuporta sa halalan o politiko. Alam naman natin na kapag sasapit ng eleksyon, nariyan ang mga tao na sumusuporta sa kanya-kanyang bubutohin para maging isang membro ng politiko. Ito man ay sa paraan ng voluntaryong pangangampanya o pagboto. Maaaring may turing na pagkikilahok ang simpleng pagsang-ayon sa mga adhikain ng isang botante at ang pagbibigay ng opinyon kung papabor o hindi. Isang pagkikilahok rin ang pagtakbo sa halalan. Sa tradisyonal na pagkikilahok, itinuring ang mga pagboto bilang pinakamataas na antas sa politika na pagkikilahok. Itinadhana ito sa Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas. Ito ay makikita sa Artikulo 5 na may sumusunod na probisyon. Ang mga maaaring makaboto ay, una, mamamayan ng Pilipinas. Siyempre, ang mga mamayan sa Pilipinas ang makarapat-dapat na boboto dahil sila naman ang mga Pilipino din naman ang nakakaalam sa kanilang kapwa Pilipino. Pangalawa, hindi diskwalipikado sa isinasaad na batas. Pangatlo, 18 na taong gulang pataas. At pang-apat, tumitira sa Pilipinas ng kahit 1 taon at sa lugar kung saan niya gustong bumuto nang hindi bababa sa 6 na buwan bago mag-eleksyon. Ang aking tatalakayin ngayon ay ang paglahok sa civil society. Ang konsepto ng civil society ay nagugat sa salitang civics na hango sa salitang Latin na civis, na nangangahulugang citizen o mamamayan. May magkatulad ang pagkakahulugan ng mga Roman at Greek sa salitang civis. Ito ay tumutukoy sa lipunang politikal kung saan ang mga mamamayan ay aktibong nakikilahok sa mga gawain ng Estado upang makabuo ng isang matatag at mapanagot ang institusyon. Ayon kay David Werfel, ang civil society ay tumutukoy sa mga voluntaryong organisasyong panlipunan, pangkultural, pangrelihiyon,
at pang-ekonomiko na hindi sakop ng Estado. Subalit, kumikilos ng naayon sa tinatadhana ng batas. Kabilang din sa civil society ang mga non-governmental organizations o NGOs at People's Organization o POs. Para sa mga Center for Social Impact, ang civil society organizations o CSOs ay tumutukoy sa mga organisasyong ang pangunahing focus ay kagalingang panipunan magiito man ay lokal. May tatlong interaksyon ang Civil Society Organization o CSO. Ang una nito ay people's communities, government or agency, o business. Ang konsepto ng civil society ay mauugat din sa ilang taal na konseptong Pilipino tulad ng pakikipagkapwa at kapwa-tao. Sa konseptong damayan, ipinapakita ng mga Pilipino ang kahandaang magbigay ng tulong sa kanyang kapwa sa oras ng pangangailangan. Ang halimbawa ng konseptong damayan ay ang pagbibigay ng tulong pinansyal, mortal o pisikal sa mga biktima ng kalamidad tulad ng baha, bagyo, lindol at iba pa. Samantalang, ang pagtutulungan naman ay nagpapahiwatig ng samang-samang pagkilos upang makamit ang iisang layunin. Ang halimbawa naman nito ay ang pagtatanim ng puno at pagbuo ng grupo upang linisin ang mga pampublikong lugar at iba pa. Ayon naman kay Constantino David, ang civil society ay binubuo ng mga kilos protesta, lipunang pangkilos at voluntary organization. Ang voluntary organization ay ang samahan o grupo ng mga tao na nagtutulungan at nagtatrabaho ng kusa at walang sahod. Karaniwang layunin nila ay ang pagtulong sa komunidad, pangangalaga sa kalikasan, pagsulong ng edukasyon at iba pang mga layunin na naglalayong mapabuti ang lipunan. Ang voluntary organization ay may dalawang uri. Ang PO o People's Organization at ang NGO o Non-Governmental Organization. Ang People's Organization ay may pangunahing layunin na proteksyonan ang interes ng mga kasapi nito. Kabilang dito ang mga sektoral group o yaong mga grupo ng kabataan, magsasaka, manggagawa at mga mangingisda. Samantalang, ang layunin naman ng mga NGO or non-governmental organization ay suportahan ang mga gawain ng PO. Isinusulong ng PO at NGO ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng pangangampanya, lobbying at pakikilahok sa iba't ibang gawaing panlipunan. Uri ng NGO at PO. Maraming iba't ibang uri ng NGO at PO ang makikita sa Pilipinas at bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin sa bayan. Una dito ay ang TANGOS o kilala bilang Traditional Non-Governmental Organization. Sila ay nagsasagawa ng mga proyekto para sa mahirap, tulad na lamang ng pagpapagawa ng bahay sa mga mahihirap. Ikalawa ay ang Fandangos o Funding Agency Non-Governmental Organization. Sila ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga people's organization para tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mahihirap. Pangatlo ay ang Dijangos o kilala bilang Development, Justice and Advocacy Non-Governmental Organization. Sila ay nagbibigay suporta sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal at medikal na mga serbisyo. At ayon pa dito ay sila ay nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga nangangailangan at lalo na sa mga kapuspalad na tao. Pang-apat ay ang PACO. Ito ay kilala bilang Professional, Academic and Civic Organization. Ito ay binubuo ng mga profesional at mga galing sa sektor ng akademya. Panglima ay ang GRIPO o kilala bilang Government Run and Initiated People's Organization. Mga people's organization na binuo ng pamamahalaan. Ang GRIPO o Government Run and Initiated POs ay mga ahensya ng pamahalaan na itinatatag at pinupunduhan upang makatulong sa pagsasagawa
ng mga pampublikong layunin at serbisyo. At ang huli ay ang GWAPO o Genuine Autonomous People's Organization. Ito ay mga people's organization na itinayo mula sa inisyatibo ng mamamayan at hindi ng pamahalaan. At ayon pa dito ay ang mga mamamayan ang gumagawa ng aksyon at hindi ang pamahalaan. Legal na batayan. Ang pakikilahok ng civil society sa Pilipinas ay pinahihintulutan sa ating batas. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Una ay ang Artikulo 2, Section 22 ng Saligang Batas ng 1987. At pangalawa rito ay ang Republic Act 7160 of 1991 o ang Local Government Code of the Philippines. Artikulo 2, Section 22. Ang nilalaman ng Artikulo 2 ay pahayag ng mga simulain at mga patakaran ng Estado. At ang Section 22 naman ay kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Itinatadhana ng Artikulo 2, Section 22 ng Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas ang kapangyarihan at karapatan ng NGOs upang maging kinatawan sa pagsusulong ng interes ng mga mamayan sa mga konsultasyon, pamamahala at pagbuo ng polisiya. Sa ilalim ng Republic Act 7160 of 1991 o ang Local Government Code of the Philippines, kinakailangan magkaroon ng konsultasyon ng lokal na pamahalaan at iba pang ahensya nito sa mga NGO at PO bago ito magsagawa at maglungsad ng mga programa. Ang layunin ng Local Government Code ng Pilipinas ay upang magbigay ng higit na kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan upang maipatupad nila ang mga programa at proyekto na nakabantay sa pangangailangan at kagustuhan ng kanilang mga nasasakupan. Nilalayo ng batas na ito na mapalakas ang lokal na pamamahala sa bansa upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamayan at mapalawak ang kanilang partisipasyon sa pagpapatakbo ng kanilang komunidad. Tungkulin ng NGO at PO. Una, pagsasagawa ng mga proyekto at programa na ang layunin ay pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga mamamayan. Pangalawa, pagsasanay at pananaliksik tungkol sa kanilang advokasya upang makapagbigay kaalaman sa mga mamamayan. Panghuli, ang NGO ang direktang nagsisipag-ugnayan sa mga pamahalaan upang maiparating ng hinaing ng sektor sa kanilang kinakatawan at upang mapanukala ng mga proyekto at batad para sa kabutihan ng mga mamamayan. Ilan sa mga pamaraang kanilang ginagamit ang pagsasagawa ng protesta, negosasyon at lobbying. Ngayon, talakayin natin ang kahalagan ng civil society. Ang civil society upang masugpo ng mga suliranin tulad ng korporasyon at kawalaan ng pananagunan ng tungkulin. Dahil din may sugur ang maayos at tamang serbisyo pampubliko at nagbibigay kaalaman sa mga mamayan tungkol sa mga isyong pang-ekonomiya at pampolitika. Nagpoprotektahan ng mga mamayan mula sa pag-abuso. Ang civil society ay magamit ng civil ng i-protect ang mga tao. Gamitin nila ang mga pamahalaan ng kanilang abogado or advokasya. Siya nagpababayaan sa naglalabag. At apat ng uri ng civil society. Ang una ay public policy and decision making. Nagbibigay ng oportunidad sa iba't ibang sektor na makibahagi sa pagbuo ng polisyon at desisyon. Nakakatulong ng mga NGO at nahagi ng mga marginalized sector. Ang public policy at decision making, ito ay understand how the government together with another people and making decision, action to solve and transform to
as action. Murag nagsabot tanan mga gobyerno para itama ang gihimo nila, murag tulad ng significant impact tulad ng education, healthcare, finance, economics, and transportation. Murag public health policy. Ang kaduwa naman kay transparency and information. Pagbuo ng mabuting pamahala, matiyak na walang itinatago ang pamahalaan na maaaring maging hadlang sa pagsulong ng kapakanan ng mga mamayan. Ang transparency and information ay access to public information or public access na tiyak wala matago, open and honest, and share as one of the tools. Kung ma-feel gani siya, misinformation dayon. So, kailangan man ta mag-chika-chika para natin information. Tulad ng duties, teams, and governments and organization. Sa katulong naman kay ang pagkakaroon ng dekalidad at epektibong serbisyo publiko, direkta paglahok sa mga hakbang sa pagbuo ng proyekto at programa sa pamahalaan. Ang katulong naman sa enhancing performance kay performance na i-improve nimo kung maayo ba ang kabuhatan sa mga tao ang pagbuo ng proyekto. Ang tinatawag din ang enhancing state performance kay public-private partnership para ipakita nila ang pagbuo ng proyekto para sa mga tao. Ika-apat naman kay social justice, rights, and the rule of law. Ang proteksyon sa mga karapatan pantao sa pamagitan ng pagiging sa gobyerno na ito ay biyak ng prioridad. Ang kaapat na mga ipakita ng human rights and protection sa karapatan pantao. Ang naitatlo ka rules sa mga rule of law kay individual rights of the state and collective rights. Para na freedom of speech sa mga tao, para pakita nila na sila'y prioridad. Ngayon ay bakit itong kahalaga ng civil society? Anong mahalaga ito? Ang halaga ito ay nagdudulot ito ng pagkabuo ng social capital o pagkaroon ng tiwala sa pagitan ng civil society at ng mga pamahalaan. Pakita ito ng mga tao na bilang isang tao makita nila isa sila ng mga tao, mga pamahalaan at tao. Nagdudulot dito ng aktibong kooperasyon ng mga mamayan at pakita din ito ng mabuting ekonomiya. Participatory governance. Ayon kay Rosalind Malong noong 2014, ang participatory governance ay tumutukoy sa pamamahala na kakikitaan ng partisipasyon ng mga mamamayan at ng iba't ibang sektor at organisasyon ng lipunan kung saan sila ay kasama ng pagpaplano, pagpapanatili, pagsasagawa at pagtataya ng mga programa at institusyon ng pamahalaan. Napaglalapit ng participatory governance ang pamahalaan at mamamayan dahil itinuturing ng pamahalaan ang mga mamamayan bilang kasapi ng kanilang institusyon at kasama sa mga proseso, desisyon at institusyon ng pamahalaan. Nagpapakita rin ito ng higit na aktibong pananaw ng pagkamamamayan dahil tinitingnan ng mamamayan ang kanilang sarili hindi bilang tagapili lamang na mamumuno at tagatanggap ng kanilang desisyon kundi bilang mga tagagawa at tagahubog ng lipunan.
Ang participatory governance ay mahalagang paraan ng mamamayan upang may sulong ang mga hinahangad na pagbabago. Sa pamamagitan nito ay aktibong nakikipag-ugnayan ang mga ordinaryong mamamayan sa pamahalaan sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng isang komunidad. Maraming mabuting benepisyo ang participatory governance sa ugnayan ng pamahalaan at lipunan. Isa rito ay ang pagkakaroon ng social capital o ang pagkakabuo ng tiwala ng civil society sa pamahalaan na maaaring magresulta sa mas aktibong mamamayan at pagdami ng mga namumuhunan. At yan lamang po natatapos ang aming pag-uulat tungkol sa politikal na pagkikilahok. At sana naman ay may natutunan kayo tungkol sa pamaraan ng pamahalaan at sa politika. Maraming salamat po sa pakikinig at sana papalain kayo ng ating Amang Diyos.